Ang Maynila ay palaging may madilim na kwento, ngunit wala nang mas madilim pa kaysa sa gabing nagsimulang lumabas ang mga bangkay. Hindi isa, hindi dalawa. Dose-dosenang katawan ng mga snatcher ang natagpo ang durog na parang winasak ng isang hindi makatwirang lakas. Walang ingay, walang saksi, walang bakas. Sino ang kayang pumatay ng ganoon kabilis? Ano ang gumagalaw sa gitna ng kadiliman ng kabisera? At bakit tanging ang mga snatcher lang ang naging biktima? Nagsimulang maniwala ang mga residente na hindi ito tao. Nagsimulang matakot ang pulisya at nagsimulang bumulong ang lungsod tungkol sa isang itim na anyo na lumalabas sa mga kanto ng kalsada, sa mga bubong, sa tabi ng ilog, at pagkatapos ay nawawala na parang isang gutom na anino. Ngunit ang totoong katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang tsismis. Ang manghuhuli ay hindi isang espiritu. Hindi isang madilim na anghel, hindi isang tagapagbantay ng lungsod. Siya ay anak ng isang biyuda na nawalan ng lahat at nakahanap ng kapangyarihan na hindi niya kayang kontrolin. Ang tanong ay hindi na kung sino siya, kundi hanggang kailan niya kayang makilala ang kriminal sa karaniwang tao bago maging pugad ng patayan ang buong Maynila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe button at panoorin ang video hanggang dulo. Huwag kalimutan magsulat ng salawat sa comment section. Sana sa pamamagitan ng pagbigkas ng salawat na iyan ay ipagkaloob sa atin ng Allah ang pagpapala at sana lahat tayo ay makakuha ng pamamagitan ng propeta sa araw ng pagkabuhay. Ang Maynila ay palaging may madilim na kwento sa likod ng kislap ng mga ilaw nito sa gabi. Ngunit sa buwan na iyon, ang megapolitanong lungsod na ito ay tila nagising mula sa isang bangungot na paulit-ulit na walang awa. Bawat umaga, ang mga pahayagan ay naglalathala ng parehong pamagat. Bangkay ng snatcher na tagpuan muli. Hindi isa, hindi dalawa, kundi dose-dosenang. Tila may naglilinis ng mga kriminal na basura ng lungsod sa pinakamaraming paraan na naitala. Sa umagang iyon, hindi pa nawawala ang hamog sa mga dahon sa manggarain nang matagpuan ng mga residente ang unang bangkay. Basag ang mukha na parang hinampas ng martilyo. Mga tadyang ay bali papasok. Hindi karaniwan ang hugis ng dibdib. Tila may isang taong pumindot sa kanyang katawan ng may malaking lakas. Ngunit walang dugong kumalat, walang bakas ng paglaban, walang hiyawan noong nakaraang gabi. Paano nabasag ang isang katawan ng walang kahit kaunting ingay? Paano nangyari na ang isang tao ay tratuhin na parang isang basahan na piniga hanggang maubos? Nagkumpulan ang mga residente mula sa malayo, takot lumapit. Mayroong bumulong ng mahina, ito ay labanan ng mga gang. Ngunit nang matagpuan ang ikalawang bangkay hindi kalayuan sa unang lokasyon na may parehong sugat, ang bulungan ay naging takot. Tapos, lumabas ang ikatlo, ikaapat, ikalima, at bago lumubog ang araw, umabot na sa 12 ang bilang. Bakit lahat ng bangkay ay nasira sa parehong paraan? Bakit wala sa kanila ang nagpapakita ng bakas ng matalim o mapurol na sandata? Bakit lahat ng pagkamatay ay tila ginawa ng parehong kamay? Kamay na hindi nakakakilala ng awa. Naglagay ang pulisya ng dilaw na linya. Ngunit ang linya na iyon ay tila hindi kayang pigilan ang takot na kumalat ng mas mabilis kaysa sa anumang balita. Sa gabing iyon, ang Maynila ay tila isang lungsod na tahimik na ginagambala ng isang bagay na ayaw tawagin ang pangalan. Isang batang investigador ang matagal na nakatayo sa harap ng ika-negatibo 12 bangkay. Matatalas ang kanyang mata ngunit nag-aalangan. Sir, hindi ito labanan. Walang anumang bakas. Walang bakas ng kaladkad. Walang bakas ng naapakan na lupa na tila namatay siya nang hindi man lang nakalaban. Tumango lang ang hepe ng pulisya, malungkot ang kanyang mukha, o baka ang gumawa ay masyadong mabilis para makita. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa lahat. Ang gumawa ay masyadong mabilis. Gaano kabilis pumatay ang isang tao ng dose-dosenang malalakas na lalaking may armas nang walang kahit isa man lang nakarinig, nakakita, o naitala ng tao ba ito o ibang nilalang? Ang tanong na iyan ay gumulo sa isip ng mga residente. Pinagbawalan ang mga bata na lumabas ng bahay. Ang mga rider ng motorsiklo ngayon ay sabay-sabay na umuwi bago mag-alas -8 ng gabi. Ang maliliit na eskinita na karaniwang abala ay biglang naging tahimik na parang bukas na libingan. At sa gitna ng katahimikan na iyon, nagsimulang magtanong ang Maynila,
Sino ang gumawa nito at bakit tanging ang mga snatcher lang ang naging biktima? Ngunit walang sagot. Tanging takot lang ang lumalaki at ang anino ay humahaba sa mga dingding ng lungsod. Nang matagpuan ang ika-20 bangkay, napagtanto ng pulisya na may mas malaking nangyayari. Ang pattern ay masyadong malinis, masyadong magkapareho para tawaging labanan ng gang. Bawat buto ng dibdib ay nabasag sa parehong punto. Bawat mukha ay nasira sa parehong bahagi. Bawat pagkamatay ay nangyari sa isang madilim na lugar ng walang nakasaksi. Tila ang pumatay ay gumawa na parang isang makinang walang ingay. Ngunit kung totoo iyon, anong uri ng makina ang gumagana sa mga gabi ng Maynila? Isang tanong ang umalinggaw sa buong lungsod, ito ba ay parusa o babala? Walang nakakaalam na ang patayan ay hindi lamang isang kriminal na fenomenon. Ito ay pagbukas ng kurtina ng isang mas madilim na kwento na ang mga ugat ay nagmula sa paglalakbay ng isang anak ng biyuda na nawalan ng lahat. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa siya kilala ng Maynila. Kilala lang ng Maynila ang takot at ang takot na iyon ay nagsisimula pa lang. Sa sumunod na umaga, muling nabigla ang Maynila sa ulat ng 2 bagong bangkay sa tabi ng Ilog Pasig. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. May natagpuan ang forensic team na nagpatayo ng balahibo ng lahat ng naroroon. Sa dibdib ng biktima ay may malaking bakas ng pagpindot. Hindi suntok, hindi matinding hampas, kundi bakas ng palad, bakas ng tao, ngunit walang fingerprint. Tanging malalim na bakas ng mga daliri na parang may pumindot sa dibdib ng biktima nang may hindi makatwirang lakas. Paano kaya ng palad ng tao na basagin ang tadyang at durugin ang puso sa isang pindot? Tinitigan ng forensic investigator ang resulta ng pagsusuri habang lumuno. Ito ay hindi normal na lakas. Kung ito ay kamay ng tao, ang taong iyon ay dapat mailakas na 5 hanggang 6 na beses na mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Matagal siyang tinitigan ng hepe ng pulisya. May martial art technique ba na kayang gawin ito? Mabilis na umiling ang forensic. Wala. Walang anumang paaralan ang nagtuturo ng suntok na ganito. Kung hindi teknike ng tao, ano? Lumitaw ang isa pang problema ng pagsamahi ng investigador ang mapa ng lokasyon ng mga pagkamatay. Lumabas na ang lahat ng bangkay ay natagpuan sa loob ng 7 kilometro na radius mula sa parehong punto. Isang punto na kalaunan ay magiging sentro ng lahat ng sagot. Ang lokasyon ng pagpatay sa isang simpleng ina sa isang tahimik na madaling araw. Ngunit hindi pa nakarating doon ang pulisya. Nakakita lang sila ng kakaibang pattern. Tila ang pumatay ay gumalaw ng paikot-ikot, patuloy na bumabalik sa parehong lugar na parang isang predator na nagpapatrolya sa kanyang teritoryo. Sa meeting room ng Police District 4 sa Maynila, tumindi ang tensyon. Ang malaking board ay puno ng mga larawan ng bangkay na nakasabit ng magkakasunod, bawat isa ay may pulang bilog sa dibdib. Isang magkaparehong pattern na tila naging pirma ng gumawa. Kung ito ay ginawa ng isang tao, sabi ng isang senior investigator, kung gayon ay nahaharap tayo sa isang tao na may kapangyarihan na lampas sa pisikal na limitasyon ng tao. Ang batang investigador na nag-aalangan sa simula ay nagsalita na, "Sir, kung hindi ito tao," agad na tumahimik ang kwarto. Walang tumawa, walang nagsabi na biro iyon. Tila ang tanong na iyon ay ang pinakamakatwiran sa lahat ng hindi kasiya siyang pagsusuri. Kung hindi tao ang gumawa, ano kung gayon ang gumagala sa madilim na eskinita ng Maynila? Ngunit, isang mas nakakatakot na tanong ang lumitaw mula sa mga residente, bakit tanging ang mga snatcher lang ang hinuhuli? Alam ba ng gumawa kung sino ang karapat-dapat mamatay? Paano niya pinipili ang kanyang mga biktima? At sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang iyon? Sa social media, lumabas ang mga ligaw na espekulasyon. May nagsabi na ang gumawa ay dating miyembro ng Special Forces na nadismaya. May naniniwala na siya ay isang master ng ultimate punch technique mula sa Rizal. Mayroon ding naniniwala na ito ay isang supernatural na tagapagbantay ng Maynila. Isang nilalang na lumilitaw kapag ang krimen ay lumampas na sa isang tiyak na limitasyon. Ngunit, ang katotohanan ay mas madilim kaysa sa lahat ng mga teoryang iyon. Dahil ang mamamatay tao ay hindi isang supernatural na nilalang, hindi isang sundalo, hindi isang gangster. Siya ay tao lamang. Isang tao na unti-unting nawawala ang sarili. Ngunit sa yugtong ito, hindi pa kilala ng lungsod ang kanyang pangalan, hindi pa alam ang dahilan kung bakit siya bumaba sa kalsada,
hindi pa alam kung bakit siya pumatay ng walang ingay, walang saksi, walang awa. At wala pa ring nakakaalam na para sa mamamatay tao na iyon, ang bawat snatcher na namatay ay hindi paghihiganti, kundi isang hakbang tungo sa isang mas mapanganib na bagay. Isang bagay na hindi lamang nagbabanta sa mga kriminal, kundi sa buong lungsod. Nagkaroon din ng tanong sa gitna ng takot. Kung ang manghuhuli na ito ay kayang pumili ng kanyang mga biktima, kaya rin ba niyang magkamali sa pagpili? At kung nagsimula siyang magkamali sa pagpili, sino ang kayang pigilan siya? Hindi handa ang Maynila para sa sagot na iyon. Dahil ang sagot na iyon ay hindi na tungkol sa mamamatay tao, ang sagot na iyon ay tungkol sa kung ano ang nagsisimulang lumaki sa loob niya. Ang kapangyarihan na nagpapalabnaw sa linya sa pagitan ng hustisya at pagkawasak. At sa likod ng lahat ng bangkay na nakakalat sa mga kanal, tulay at gilid ng riles gabi-gabi, lalong nagiging malinaw ang isang katotohanan. Hindi na lang paghihiganti ang ginagawa ng mamamatay tao na ito. Gumagawa siya ng isang bagay na kahit siya mismo ay hindi kayang unawain. Dahil kung hindi paghihiganti, ano kung gayon ang nagtutulak sa kanya na patuloy na manghuli sa dilim? Ang tanong na iyon ang magiging simula ng susunod na bangungot. Hindi pa tapos ang Maynila sa takot mula sa 20 bangkay ng snatcher nang lumabas ang isang malabong video sa social media. Ang video ay tumagal lamang ng 4 na segundo. Kinunan mula sa kikikis ng isang lumang tindahan ng konstruksyon sa Sipinang. Malabo ang recording, puno ng ingay. Ngunit may lumabas sa pangalawang punto. Isang bagay na nagpatigil ng hininga ng libu-libong tao. Sinubukan ng pulisya na pakalmahin ang mga residente sa pagsasabi na ang recording ay resulta ng distorsyon ng kamera. Ngunit kahit sila mismo ay hindi naniwala sa sinabi nila. Bumulong ang isang investigador sa kanyang kasamahan, kung ito ay distorsyon, bakit ang anino ay gumagalaw patungo sa biktima at sumasalamin sa ilaw? Tila simpleng tanong iyon, ngunit ang sagot ay kayang basagin ang lohika ng sinuman. Kung ito ay ordinaryong anino, bakit may direksyon ng paggalaw? Kung ito ay tao, bakit lampas sa kakayahan ng tao? At kung hindi pareho, ano talaga ang gumagala sa mga gabi ng Maynila? Sa isang internal na pulong, tinalakay ng pulisya ang recording ng malalim. Pinalaki ang bawat frame. Nakita ang 2 snatcher na binuhat bago ibagsak. Walang ibang kamay na nakita, walang physical interaction na naitala. Ngunit, sa susunod na segundo, patay na sila nabasag ang dibdib. Tila may hindi nakikitang lakas na humampas sa kanila mula sa loob. Tinitigan ng hepe ng pulisya ang screen na may madilim na mukha. Kung ito ang parehong gumawa, kung gayon kaya niyang umatake ng mas mabilis kaysa sa mata, mas tahimik kaysa sa hangin. Idinagdag ng isa pang investigador at pinili niya ang kanyang mga biktima ng napakatumpak. Hindi kailanman nagkamali sa target, hindi kailanman umatake sa ordinaryong residente. Lumabas ang isang malaking tanong. Ito ba ay paghihiganti o ito ba ay pagpapatupad ng batas sa isang bersyon na hindi kailanman itinuro sa anumang libro? Nagsimulang gumamit ng bagong termino ang media, ang anino ng manghuli. Isang pangalan na parang mito. Ngunit, ang mga ebidensya na lumalabas ay nagpatunay na napakatotoo nito. Sa gabing iyon, sa isang maliit na eskinita ng Rawamangun, isang saksi ang nagsabing nakakita siya ng isang itim na anyo na nakatayo sa bubong ng bahay sa silhouette lang ang nagdidilim na ilaw ng kalsada. Inilarawan niya ang anyo nito na mataas, malapad ang balikat, ngunit madilim ang mukha na parang nababalutan ng hamog. Nang siya ay kumurap, nawala ang anyo ng walang ingay. Bakit nagmamanman ang anino na iyon? Sino ang hinihintay niya? At bakit lumalabas lang siya sa lugar kung saan madalas nagkalat ang mga snatcher? Walang naglakas loob na alamin o baka walang gustong malaman ang sagot. Lalong naguluhan ang pulisya, lalong nataranta ang lipunan. At sa gitna ng lahat ng espekulasyon na kumalat, isang tanong ang mabigat na nakabitin sa hangin, ang gumawa ba na ito ay talagang tao o isang tao na naging isang bagay na hindi dapat? Ngunit bago humupa ang tsismis, sumabog ang isang bagong trahedya. Natagpuan ang susunod na bangkay na mas nakakatakot ang kondisyon. Hindi lang durog ang dibdib ng biktima, kundi basag na parang pinindot mula sa loob. Walang bakas ng suntok mula sa labas, tila ang kanyang mga buto ay nabasag ng isang lakas na gumagana sa ilalim ng bala. Paano kaya ng isang tao na durugin ang buto nang hindi hinahawakan ang ibabaw nito? Ang tanong na iyan ay lalong nagpatindi sa takot.
Hindi lang mabilis ang gumawa, mayroon siyang kakayahan na hindi kayang ipaliwanag ng anumang agham. Kinilabutan ang lahat. Dahil bawat gabi, mas madalas na nakikita ang anino, mas mabilis, mas malapit. At nagsimulang magtanong ang lahat, kung kayang manghuli ng anino na iyan ng mga snatcher nang walang awa, ano ang mangyayari kung isang araw ay magpasya siyang manghuli ng iba? Ang anino na iyon ay hindi hagitos. Totoo siya. Buhay siya at gumagala siya sa isang lungsod na hindi natutulog at hindi pa siya tapos. Sa likod ng lahat ng misteryo at espekulasyon tungkol sa anino na nanghuli ng mga snatcher, may isang kwento na mas nakakaawa. Isang trahedya na naging ugat, simula at panggatong ng lahat ng takot na ito. Nagsimula ang trahedyang iyon 2 linggo bago matagpuan ang mga unang bangkay. Sa isang tahimik na kalsada malapit sa Slex, isang simpleng ina ang nawalan ng buhay sa isang malupit na katahimikan. Si Aling Nena, 56 taong gulang, isang tindera ng gulay na hindi kailanman nakasakit ng sinuman. Madaling araw, palagi siyang gumigising, naghahanda ng paninda at pumupunta sa palengke sakay ng kanyang lumang motorsiklo. Sa gabing iyon, mas mahigpit niyang niyakap ang kanyang jacket dahil sa lamig na tumutusok sa buto. Habang ang kanyang motorsiklo ay dumadaan sa madilim na kanto, 4 na kabataang lalaki na nakaitim na jacket ang sumunod mula sa likuran. Dahan-dahan silang lumapit na parang mga lobo na sumusunod sa isang walang laban na usa. Sinipa ng malakas ang motorsiklo ni Aling Nena at ang kanyang katawan ay tumilapon sa aspalto. Nagkasugat ang kanyang tuhod, naputol ang kanyang hininga. Gayunpaman, pilit pa rin siyang bumangon. Gusto lang niyang makauwi ng ligtas. Ngunit hindi binigyan ng pagkakataon ang mga snatcher. Sinipa ulit nila siya, hinila ang kanyang basket ng paninda, kinuha ang kanyang motorsiklo. Nang nagmakaawa si Aling Nena, "Huwag ninyong kunin ang motorsiklo ko. Iyon lang ang pag-aari ko." Tumawa sila. Tumawa at isa sa kanila ang umindayog ng mahabang itak na kumikinang sa ilaw ng kalsada. Ang hiwa na iyon ay bumuta sa kanyang liig. Bumaha ng dugo ang madilim na kalsada. Bakit napakalupit ng mundo sa mabubuting tao? Bakit kayang patayin ng 4 na kabataan ang isang ina para lang sa isang lumang motorsiklo? At bakit walang isang tao ang dumaan noon? Wala na ba talagang lugar sa lungsod na ito para sa awa? Nang matagpuan ang bangkay ni Aling Nena, umiling-iling lang ang mga residente. Sinabi nila, kawawa si nanay. Pero ganoon talaga, ano pa bang magagawa? Ang mga salitang iyon, ganoon lang kasimple, ay isang insulto sa isang taong ginugol ang buhay niya para mabuhay para sa kanyang nag-iisang anak. Ngunit hindi alam ng mundo na ang pagpatay na iyon ay hindi nagtapos sa madilim na kanto na iyon. Ang pagkamatay ni Aling Nena ay nagpasiklab ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa anumang sandata. Isang bagay na hindi kayang patayin ng batas, lohika, o panalangin. Isang bagay na lumalaki sa puso ng isang anak na malayo sa bahay. Si Lito, nang dumating ang balita sa seminaryo sa Bulacan, agad siyang lumuhod. Nawala ang kanyang hininga, gumuho ang mundo. Umiyak siya ng mas malakas kaysa sa sinuman sa seminaryo. Ngunit ang pag-iyak na iyon ay hindi tumigil bilang kalungkutan. Nagbago ito sa iba. Paano kaya ng puso ng tao na maglaman ng ganoong lalim ng sakit? Paano tatanggapin ng isang tao ang katotohanan na ang kanyang ina ay inagaw sa mundo sa isang malupit na paraan at mas malupit pa, walang pag-asa na mahuli ang gumawa? Hindi lang isang nagdadalamhating anak si Lito. Siya ay estudyante ng isang lumang eskwelahan ng Inner Power. Pinag-aralan niya ang ilmu taming jasad, katawan kalasad, ilmu kebalbesi, iron immunity, pukulan nafsi dirgahayu, long live soul punch. Mga kaalaman na kayang basagin ang buto mula sa loob. Kaalaman na ibinibigay lamang sa mga estudyanteng may pinakamalinis na puso. Ngunit sa gabing iyon, hindi malinis, punit. At ang kaalaman na dapat ay proteksyon ay ngayon ay isang 2 talim na sandata na naghihintay na buhayin. Sinubukan ni Kiaiben na pigilan si Lito, ang kaalamang ito ay hindi para sa paghihiganti. Ngunit tinitigan siya ni Lito na may namumulang mata. Kung hindi ako maghihiganti, bukas ay may isa pang ina na mamamatay. Sa isang gabi, binuksan ni Lito ang pinto na hindi niya dapat binuksan. Ang pinto na nag-ugnay sa tao sa inner power na hindi na kayang ibalik. Kinabukasan ng umaga, nagpatuloy ang Maynila sa dati.
Ngunit sa ibang lugar, sa likod ng abala ng lungsod, isang binata ang nakatayo sa harap ng libingan ng kanyang ina at bumulong, hahanapin ko sila. Ang mga salitang iyon ay hindi pangako. Iyon ay isang sumpa. At ang sumpang iyon ay agad na bumaba sa mga kalye ng Maynila. Ang mga unang bangkay ay simula pa lamang. Dahil para kay Lito, ang pagpatay ng mga snatcher ay hindi lamang paghihiganti. Ito ay isang paghahanap. Isang paghahanap para sa apat na mukha na malinaw niyang naaalala mula sa mga larawan na ipinakita ng mga residente. Isang paghahanap para sa apat na kabataan na tumawa habang huling huminga ang kanyang ina. Ngunit hindi kailanman nalaman ng mundo na ang paghahanap na iyon ay babaguhin siya, babaliin ang kanyang kaluluwa. Bubuhayin ang isang bagay sa loob niya na kahit siya mismo ay hindi kayang kontrolin. Isang bagay na ngayon ay kilala bilang anino. Isang anino na gumagalaw ng napakabilis, napakatahimik, napakalakas. Isang anino na isinilang mula sa sakit ng isang anak at ang anino na iyan ay kabubukas pa lamang ng kanyang mga mata. Ang tanong ngayon, kung ang personal na paghihiganti ay kayang magluwal ng ganoong kalaking kapangyarihan, ano ang mangyayari kung ang kapangyarihan na iyan ay hindi na nakakakilala ng hangganan? Kung ang kanyang galit ay humupa, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na lumalaki, sino ang susunod na magiging biktima? Hindi pa alam ng Maynila ang sagot. Ngunit, isang bagay ang sigurado, hindi titigil ang anino na iyan hanggang matagpuan ang apat na taong iyon. At pagkatapos ng apat na taong iyon, sino ang pipigil sa kanya? O mas nakakatakot pa, gusto ba niyang pigilan? Ang seminaryo ng San Jose sa Bulacan ay palaging ang pinakatahimik na lugar na kilala ni Lito. Lugar kung saan siya natutong magdasal mula pagkabata. Lugar kung saan siya natutong pigilin ang galit, pigilin ang ego, pigilin ang pagnanasa ng mundo. Ngunit sa gabing dumating ang balita ng pagkamatay ng kanyang ina, gumuho ang lahat ng aral na iyon na parang tuyong dahon na tinangay ng bagyo. Sa sala ng seminaryo, nakaupo si Lito na nakatitig sa tatlong kapitbahay na nagdala ng masamang balita. Ang kanilang boses ay garalgal, ang kanilang mukha ay maputla, at bawat salita na kanilang sinasabi ay nagdaragdag ng lamat sa puso ni Lito. Lito, namatay ang nanay mo. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Nawala ang kanyang hininga, nanginginig ang kanyang tuhod. Kinapa niya ang hangin, sinusubukang abutin ang isang bagay na wala. Sinusubukang bumalik sa panahon bago sinabi ang mga salitang iyon. Ngunit, nawala na ang panahong iyon. Nang sa wakas ay ikinuwento nila kung paano pinatay si Aling Nena, hindi na umiyak si Lito. Umungol siya. Ang kanyang pag-iyak ay hindi karaniwang pag-iyak ng tao. Iyon ay ang tunog ng pagkasira ng kaluluwa. Tumigil mag-aral ang ibang mga seminarista, nakatingin sa direksyon ng ingay na yumanig sa buong seminaryo. Paano tatanggapin ng isang anak ang katotohanan na ang kanyang ina ay pinatay sa madilim na kalsada nang walang sinumang tumulong? Paano niya tatanggapin na apat na kabataan ang nag-akala na ang buhay ng kanyang ina ay hindi mas mahalaga kaysa sa isang sirang motorsiklo na kinalawang na? Ang tanong na nagliliyab sa kanyang dibdib ay hindi lamang bakit, kundi bakit hinayaan ito ng mundo na mangyari. At isang mas nakakatakot na tanong ang dahan-dahang lumabas, sino ang magpaparusa sa kanila kung hindi kaya ng batas? Tumayo si Lito sa harap ng libingan ng kanyang ina kinabukasan. Dahan-dahang umulan na binabasa ang bagong hinukay na pulang lupa. Dinampot niya ang basang tela ng kabaong. Walang laman ang kanyang mga mata. Sa tahimik na puntod na iyon, sumumpa siya ng isang sumpa na hindi narinig ng sinumang tao, ngunit narinig ng buong universo. Hindi ko sila hahayaang mabuhay. Ang sumpang iyan ay umalinggaw-ngao hanggang sa pinakamadilim na sulok ng kanyang puso. Pagkatapos ng libing, umupo si Lito sa beranda ng moske ng seminaryo. Hindi siya kumausap ng sinuman, hindi kumain, hindi natulog. Tinitigan niya lang ang lupa at naramdaman ang paglaki ng galit na parang itim na ugat na gumagapang sa buong katawan niya. Nang inagaw ng mundo ang kanyang ina, nawala ng karapatan ang mundo na diktahan ang kanyang puso. Si Kiaiben, ang kanyang guro mula pagkabata, ay tinawag siya sa isang lumang silid na bihira lang buksan. Isang silid na ang dingding ay puno ng sinaunang kaligrapiya at amoy ng kahoy na tik na nagpapaalala ng mga misteryo. Sa gitna ng silid na iyon ay mailumang kahon ng kahoy. Isang kahon na binubuksan lang para sa ilang piling estudyante.
Isang kahon na nagtatago ng kaalaman na hindi dapat ituro sa sinumang tao. Lito. Ang kaalamang ito ay hindi para sa paghihiganti. Ang boses ng Kiay ay mabigat at mahina. Tila bawat salita ay may dalang bigat ng daan-daang taon. Ang kaalamang ito ay para sa pagbabantay, para sa pagprotekta, hindi para sa pagpatay. Ngunit ang mga mata ni Lito, ang mga mata na dati malinaw na parang tubig sa seminaryo, ay ngayon ay naging madilim na mata na hindi na natatakot sa kasalanan o sa buhay. Pinatay nila ang aking ina. Hindi ako makatigil. Kung tumigil ako, may isa pang ina na mamamatay. Ang mga salitang iyan ay tumusok. Dahil hindi lang ito dahilan. Ito ay paniniwala na isinilang mula sa kadiliman na lumalaki sa dibdib ng isang anak. Paano kaya ng isang ulama na pigilan ang paghihiganti ng isang anak ng biyuda? Paano niya pilitin si Lito na magpatawad kung ang dugong dumanak ay dugo ng sarili niyang ina? Pumikit si Keben. Alam niyang dalawa lang ang kanyang pagpipilian, hayaan si Lito na lumabas ng walang anumang kaalaman at mamatay na pinatay ng mga snatcher, o bigyan siya ng kaalaman na magbabago sa kanyang katawan, kaluluwa, at kapalaran magpakailanman. At sa huli, pinili niya ang pinakamabigat na pagpipilian. Binuksan niya ang kahon ng kahoy. Sa loob ay mailumang aklat na mailumang sulat na Ilmu Teming Jasad at Nakso Dirgahayu. Isang kaalaman na kayang maging matigas ang katawan sa sandata at kayang basagin ang buto ng kalaban mula sa isang suntok na hindi nag-iiwan ng sugat sa labas, ngunit malala sa loob sa isang iglap. Tinitigan ni Lito ang aklat na iyon ng tahimik. Ngunit sa katahimikan na iyon ay may gumagalaw sa kanyang mukha. Hindi pagkagulat, hindi pag-aalinlangan kundi katahimikan. Katahimikan ng isang taong nakahanap ng kanyang daan kahit ang daan na iyon ay gawa sa dugo. Nagsimula ang aralin sa gabing iyon. Itinuro ng Kiay ang lihim na teknik ng paghinga, mabagal na paggalaw ng katawan na parang anino, lakas mula sa gitna ng dibdib, hanggang sa paggamit ng inner energy para palakasin ang mga kamay. Bawat pagsasanay ay tumagal ng maraming oras. Gayunpaman, hindi kailanman nagpakita si Lito ng pagkapagod. Ito ba ay determinasyon? O ibang lakas na nagsisimulang magising sa loob niya? Hindi pa nasasagot ang tanong na iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, bawat minutong lumipas ay lalong nagpapalit kay Lito sa isang hindi ordinaryong tao. Nang matapos ang huling aralin, kinabahan si Kiaiben na hawakan ang balikat ni Lito. Tandaan, Lito, kung gagamitin mo ang kaalamang ito para pumatay, magbabago ang iyong puso. Hindi ka nababalik sa dati. Ngunit tumango lang si Lito, hahanapin ko sila. Sa gabing iyon, nawalan ng isang mabuting binata ang mundo at nagluwal ng isang anino na iayanig sa Maynila. Sa gabing iyon, mas malamig ang hangin sa Maynila kaysa sa karaniwan. Tila may pinipigilan ang langit na ayaw nitong ibaba. Nagkukurap-kurap ang mga ilaw ng kalsada na parang takot na lumiwanag ng sobra. At sa isang madilim na kanto patungo sa pako, isang binata ang nakatayo sa kanyang sirang motorsiklo. Maruming jacket, murang helmet, kalmadong paghinga. Iyon ang unang gabi ni Lito na manghuli. Sinadya niyang piliin ang lugar at hitsura na magpapakita sa kanya na isang madaling biktima, isang kalsada na maraming snatcher, tamang oras, at ugali ng katawan na tila natatakot. Ngunit, napagtanto ba ng mga mangangaso na sa gabing iyon, hindi sila lumalapit sa biktima, kundi sa kanilang sariling kamatayan? Hindi nagtagal, narinig ang ingay ng tambutso. 2 motorsiklo ang dumating mula sa likuran. 4 na kabataan na nakaitim na jacket ang dahan-dahang lumapit. Hindi lumingon si Lito. Hindi na kailangan. Naramdaman ng kanyang katawan ang kanilang presensya mula sa distansyang 12 ng metro. Naramdaman niya ang panginginig ng lupa, ang tibok ng kanilang puso, ang kanilang paghinga na puno ng kayabangan. Pare, may sariwang karne, sabi ng isa. Tumigil sila sa likuran ni Lito. 2 ang bumaba. Isa ang may hawak na mahabang itak, isa naman ang may dalang bakal. Tumawa sila ng mahina. Tawa ng mga taong hindi pa nakakaalam na kaunti na lang ang natitirang sandali ng kanilang buhay. Hay, baba. Ang ganda ng motor mo ah. Dahan-dahang bumaba si Lito. Masyado siyang kalmado para sa isang taong sinasalisihan. Masyado siyang kalmado para sa isang taong nanganganib ang buhay. Napansin ba nila ang babalang iyon? Hindi.
Masyado silang abala sa pagiging malakas. Dumpet. Cellphone. Bilis. Yumuko si Lito na parang natatakot. Ngunit ito ay para lang marinig niya ang kanilang mga hakbang ng mas malinaw. Nang maging 2 metro na lang ang distansya, agad na umatake ang snatcher na may itak, inindayog ang matalim na talim patungo sa dibdib ni Lito. Tumama ng malakas ang saksak sa katawan ni Lito at nabali ang itak na parang tumama sa bato. Umurong ang snatcher, lumaki ang kanyang mga mata. Ano? Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Itinaas ni Lito ang kanyang ulo at ang mga mata na iyon ay hindi mata ng tao na natatakot, kundi mata ng isang taong nawalan ng lahat ng empatya. Mga mata na nakakakilala lang ng isang layunin, ang sirain. Mali ang napili ninyo, bulong niya ng mahina at doon bumaba ang impyerno. Gumalaw si Lito. Isang bilis na hindi niya alam na taglay niya. Ang kanyang katawan ay tila nawala sa paningin at pagkatapos ay lumitaw muli sa harap ng unang snatcher. Sa isang suntok sa dibdib, nabasag ang tadyang ng snatcher na parang marupok na kahoy. Ang kanyang katawan ay binuhat sa hangin bago bumagsak ng walang buhay. Sinubukan ng pangalawang snatcher na saktan siya ng bakal. Ngunit, nahuli ni Lito ang bakal nang walang gamit ang kamay. Pinaikot niya ang kanyang katawan, binasag ang bakal na parang sanga, at pagkatapos ay sinuntok ang tuhod ng snatcher. Sumambulat ang isang matalim na sigaw sa gabing iyon. Isang sigaw na nagpapahiwatig ng pagkikita ng isang tao sa anghel ng kamatayan. Ang dalawa pang snatcher ay tumakas sakay ng motorsiklo na taranta. Ngunit walang silbi ang kanilang takot. Dahil mula sa gabing iyon, walang makakatakas sa anino. Nakatayo si Lito sa gitna ng kalsada, kalmado ang kanyang hininga. Hindi pawisan ang kanyang katawan, hindi pagod, hindi nanginginig. Tila ang katawan na iyon ay nilikha para pumatay. Ngunit sa dilim ay lumitaw ang isang tanong na gumagapang na parang ahas. Kinokontrol ba niya ang kanyang kaalaman o ang kaalaman na ang nagsimulang kumontrol sa kanya? Kinabukasan ng umaga, natagpuan ang bangkay ng dalawang snatcher. Basag ang dibdib, wasak ang mukha, walang bakas ng gumawa. At sinabi ng mga residente, tila may madilim na anghel na nagbabantay sa atin. Ngunit, ang madilim na anghel ba ay talagang tagapagbantay o tanda na may mas madilim na bagay ang gumigising? Sa gabing iyon, habang nakatayo si Lito sa bubong ng lumang gusali na nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, naramdaman niya ang isang bagay na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi galit, hindi kalungkutan, kundi kapangyarihan. Kapangyarihan, ang pakiramdam na kaya pa niyang gawin ang mas marami, na gusto pa ng kanyang katawan na gumalaw, manghuli, manira. Bumulong siya sa kanyang sarili, hindi ko hinahanap ang pumatay sa aking ina. Pinaghahanap ko sila. Ngunit isang malaking tanong ngayon ang nakabitin ng mas mabigat kaysa dati. Kung kayang patayin ng isang anak ng biyuda ang dalawang snatcher sa loob ng ilang segundo, sino ang makakagarantiya na titigil siya sa dalawa? At sino ang makakapigil sa anino na hindi na nakakakilala ng hangganan ng tao? Hindi nagtagal bago nagsimulang manginig ang Maynila dahil sa serye ng mga pagkamatay na tila hindi natatapos. Sa loob lamang ng 2 linggo mula ng unang gabi ni Lito na manghuli, umabot sa 34 ang bilang ng mga bangkay ng snatcher na natagpuan. Walang saksi, walang ingay, walang bakas ng sandata, at lahat ay may parehong sugat. Basag ang buto ng dibdib papasok, tila winasak ng hindi kilalang lakas ng tao. Ang unang bangkay ay natagpuan sa ilalim ng tulay ng Manggaray. Ang ikalawang bangkay ay sa isang bakanting lot sa Sipinang. Ang ikatlong bangkay ay sa gilid ng isang maliit na ilog na bihira lang daanan ng mga tao. Ngunit ang nagpakinig sa pulisya ay hindi ang dami, kundi ang pattern. Ang bawat katawan ay tila bumagsak sa parehong paraan. Ang bawat biktima ay tila hindi man lang nakasigaw o nakalaban. At bawat pagkamatay ay tila ginawa ng parehong gumawa. Isang gumawa na hindi kailanman nahuli ng malinaw ng kamera. Isang gumawa na gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa isip ng tao. Ito ba ay gawa ng isang tao o ng isang lihim na grupo? Paano kaya ng isang tao na pumatay ng 34 na tao nang walang kahit pinakamaliit na bakas? Nang ilatag ng pulisya ang mga lokasyon ng mga bangkay na natagpuan, natuklasan nila ang isa pang mas nakakatakot na bagay. 33 sa 34 na lokasyon ng pagkamatay ay nasa loob ng 7 kilometro na radius mula sa lugar ng pagpatay kay Aling Nena.
Tila may isang lakas na gumagalaw ng paikot-ikot, umiikot sa lumang sugat, bumabalik sa pinagmulan na may nakakatakot na presisyon. Hindi ito labanan ng mga gang, bulong ng isa sa mga senior investigador. Ito ay pattern ng isang taong alam kung ano ang hinahanap niya. Ngunit, ano talaga ang hinahanap ng gumawa na iyon? Paghihiganti, hustisya, o may mas madilim pa ba na nakatago sa likod ng lahat ng ito? Nagsimulang iulat ng media ang fenomeno na ito bilang ang anino ng Maynila. Lumabas ang mga ligaw na kwento. Ang gumawa ay dating miyembro ng Special Forces. Ang gumawa ay isang ostracized na master ng black magic. Ang gumawa ay hindi tao, kundi isang supernatural na nilalang na tagapagbantay ng lungsod. Gayunpaman, wala sa mga sagot na iyon ang malapit sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ay masyadong absurdo para paniwalaan, ngunit masyadong totoo para itanggi. Nagsimulang baguhin ng mga residente ang kanilang mga gawi sa buhay. Mas maaga nang nagsasara ang mga tindahan. Iniiwasan ng mga online taxi driver ang ilang ruta. Pinipilit ang mga bata na umuwi bago magdilim. Ngunit ang kakaiba, ang mga residente ay lalong nakakaramdam ng seguridad. Marami ang bumubulong, kung mamatay lahat ng snatcher, hindi ba mas maganda iyon? Ngunit sa likod ng pakiramdam ng seguridad na iyon ay lumitaw ang isang tanong na mas nakakatakot, kung ang gumawa na ito ay kayang magpasya kung sino ang karapat-dapat mamatay, sino ang makakagarantiya na hindi siya magkakamali sa pagpapasya. Sa ika-14 na gabi, isang binata sa Pekayon ang nagsabing nakakita siya ng isang itim na anyo na tumalon mula sa bubong patungo sa isa pa na may bilis na nagpatunay sa kanya na ang nilalang na iyon ay hindi naglalakad sa lupa. Sinabi niya, ang anyo ay mukhang tao, ngunit hindi karaniwang tao. Malapad ang kanyang balikat, walang ingay ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang galaw ay parang isang buhay na anino na tumatanggi sa batas ng pisika. Paano kaya na nilalang na iyon na lumitaw at nawala ng ganoon kabilis? Ano ang nagpapagalaw sa kanyang katawan? Anong kaalaman ang gumagana sa likod ng kanyang katahimikan? Sinubukan ng pulisya na bumuo ng isang siyentipikong teorya, ngunit kahit sila ay nagsisimula ng mag-alinlangan sa hangganan ng kakayahan ng tao. May nagsabi na ang gumawa ay may supernatural na pisikal na lakas. Mayroon ding naniniwala na ginagamit niya ang matagal nang nawalang kaalaman ng inner punch. Ngunit, wala sa kanila ang naglakas loob na sabihin ang pinakanakakatakot na teorya. Na ang katawan ng gumawa ay marahil ay dumaranas ng isang transformasyon na hindi maipaliwanag. Habang abala ang pulisya sa paghahanap ng sagot. Nakatayo lang si Lito sa bubong ng isang lumang gusali na nakatingin sa mga kumukurap na ilaw ng lungsod. Nanginginig ang kanyang kamay hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa lakas na nasa loob niya na lalong nagiging ligaw, lalong kumokontrol, lalong gustong palayain. Ang tanong na iyon ay lumitaw muli, mas matalim, mas malalim. Gaano katagal bago tumigil ang kanyang katawan sa pagiging tao? At isang mas nakamamatay na tanong, kapag patay na ang lahat ng snatcher, ano ang susunod niyang hahanapin? Nagsimulang maramdaman ni Lito ang pagbabago sa kanyang katawan ilang araw lamang matapos magsimula ang paghahanap. Pagbabago na hindi makatwiran. Pagbabago na hindi dapat maranasan ng ordinaryong tao. Nang siya ay tumakbo sa gabi, hindi siya nakakaramdam ng pagod. Nang siya ay sumuntok sa isang tao, hindi siya nakakaramdam ng sakit sa kanyang mga kasukasuan. Nang siya ay tumalon mula sa taas na 6 metro, hindi naramdaman ng kanyang mga paa ang bigat ng gravity. Ito ba ay side effect ng inner power o ito ba ay higit pa sa simpleng kaalaman? Sa ika-34 na gabi, nakatayo si Lito sa bubong ng lumang gusali. Kalmado ang kanyang paghinga. Mabagal ang tibok ng kanyang puso, mas mabagal kaysa sa normal na tao. Ngunit naramdaman niya na mas buhay, mas malakas, mas matalim kaysa dati. Naririnig ng kanyang mga tainga ang ingay ng motorsiklo mula sa distansyang 2 kilometro. Nararamdaman pa niya ang masamang intensyon ng isang tao mula sa tindi ng kanyang paghinga. Paano kaya lumaki ang kanyang katawan ng ganito? Paano kaya ng kaalaman na dapat ay nagpapatigas lang sa kanya na magpabago sa kanya sa isang predator ng gabi? Hinampas ng hangin ng gabi ang kanyang buhok. Yumuko siya na nakatingin sa kanyang sariling mga kamay. Pareho ang itsura ng mga kamay na iyon, ngunit magkaiba ang pakiramdam. Dinurog ng mga kamay na iyon ang buto ng 34 na tao. Kinuha ng mga kamay na iyon ang buhay ng napakaraming tao nang walang awa.
At habang lalo niyang ginagamit ang kanyang mga kamay, lalong nagiging uhaw ang kanyang katawan sa susunod na aksyon. Nawawalan ba siya ng hangganan? Inuubos ba ng kaalaman na iyon ang dugo ng mga snatcher at pinapalakas ang sarili niya? O hinayaan ba niya ang kadiliman na lumaki nang hindi niya napapansin? Pumikit si Lito. Ngunit nang siya ay pumikit, mas malinaw ang kadiliman sa loob niya, kaysa sa kadiliman ng gabi. Nakita niya ang mga mukha ng mga snatcher na pinatay niya. Ngunit ang kakaiba, hindi na siya nakakaramdam ng kasalanan. Hindi siya nakakaramdam ng pandidiri, hindi nakakaramdam ng takot. Sa halip, nakakaramdam siya ng kasiyahan at ang kasiyahan na iyon ay nagpatakot sa kanya. Dahil ang kasiyahan ay tanda na hindi na siya pumapatay para sa kanyang ina. Pumapatay siya dahil gusto iyon ng kanyang katawan, dahil may isang bagay sa loob niya ang nag-uutos noon. Ito ba ang presyo ng pagbubukas ng ipinagbabawal na kaalaman? Ito ba ang bunga ng paghihiganti na masyadong malalim? O ito ba ang simula ng isang mas madilim na bagay? Isang bagay na hindi niya kailanman hiniling, ngunit ngayon ay gumagapang sa buong ugat niya. Sa gabing iyon, habang nakaluhod siya sa gilid ng bubong, narinig niya ang isang bagay na hindi niya kailanman narinig noon. Isang tunog, hindi tunog ng tao, hindi tunog na nilalang, kundi tunog mula sa loob niya. Lalong lumalakas ka, Lito. Napasigaw si Lito, lumingon siya sa paligid. Walang sinuman. Magpatuloy ka. Karapat-dapat silang mamatay. Malabo ang tunog na iyon na parang bulong ngunit sapat na malinaw para kilabutan ang kanyang katawan. Saan nanggaling ang tunog na iyon? Nasisiraan na ba siya ng bait o ang ikawalo sa kanyang kaalaman ay nagsisimula ng magsalita? At ang pinaka-nakakatakot na tanong, bahagi ba ng kanya ang tunog na iyon o ibang bagay? Hinawakan ni Lito ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, sinusubukang takpan ang kanyang mga tainga. Ngunit hindi nanggaling sa mga tainga ang tunog na iyon. Ang tunog na iyon ay nanggaling sa mas malalim na lugar, isang lugar na hindi niya kayang takpan o alisin. Sinubukan niyang kausapin ang sarili. Ginagawa ko ito para sa aking ina. Ngunit mahina ang tunog na iyon. Hindi, Lito. Ginagawa mo ito dahil gusto mo ang takot nila. Napatigil si Lito. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Nagsisimula na ba talaga siyang mag-enjoy sa takot ng kanyang mga biktima? Nagsisimula na ba siyang masanay sa kapangyarihan na taglay niya? Kung totoo, ibig sabihin ba na hindi siya gaanong naiba sa mga snatcher na pinatay niya? Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lito ng takot. Hindi takot sa pulisya, hindi takot sa paghihiganti ng gang, kundi takot sa sarili niya. Takot na balang araw ay gagawa ang katawan na ito ng mga desisyon na hindi na batay sa paghihiganti, kundi batay sa gutom. Gutom sa takot, gutom sa kapangyarihan, gutom sa dugo. At kung dumating ang araw na iyon, sino ang makakapigil sa kanya? Sino ang mangangahas na harapin ang anino na hindi na nakakakilala ng hangganan? Isang sagot lang, wala. Dahil sa gabing iyon, napagtanto ni Lito ang isang bagay na ayaw niyang aminin. Hindi na siya tao na nanghuli ng mga snatcher. Nagbabago siya sa isang bagay na mas mapanganib. Isang bagay na hindi handa ang mundo na harapin at hindi pa tapos ang transformasyon na iyon. Sa gabing iyon, tila pinipigilan ng hangin sa Maynila ang kanyang hininga. Mababa ang ulap. Biglang nawala ang ingay ng mga kuliglig at ang hangin na karaniwang mahina ay naging malamig na parang humipo sa dingding ng libingan. Sa ilalim ng lumang tulay malapit sa Slex, 4 na kabataan ang tumatawa, nagyoyosi, at nag-uusap tungkol sa kanilang mga krimen na tila laro lang iyon. Ngunit sa labas ng sirang bintana na patungo sa isang maliit na kalsada, may nakatitig na mga mata ng walang pagkurap. Nakatayo si Lito sa lilim. Hindi nakikita ang kanyang hininga, hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Ngunit, ang lakas sa loob niya ay umuungal na parang bagyo na nagpipigil sa sarili na huwag sumabog. Alam niyang hindi ang 6 na taong ito ang kanyang pangunahing target. Hindi sila ang pumatay sa kanyang ina. Ngunit bakit gusto pa rin ng kanyang katawan na puntahan sila? Bakit gusto ng mga kamay na iyon na durugin ang kanilang mga buto? Bakit bumubulong ang anino sa loob niya, karapat-dapat din sila? Napatay pa rin ba siya para sa dahilan o ngayon ay pumapatay na siya dahil sa ugali na naging pangangailangan? Ngunit bago siya lumapit, biglang sinipa ang pinto ng bodega mula sa labas. Pulisya!
Taas ang kamay. Ang tunog ng sigaw na iyon ay tila naghati ng oras sa dalawa. Nataranta ang mga snatcher. Kinuha ang anumang sandata na mayroon sila. Ang mga pulis na armado ng kumpleto ay pumasok na nakatutok ang rifle sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi ang mga snatcher o pulisya ang pinakanagulat sa gabing iyon, kundi si Lito. Hindi niya inaasahan na darating ang pulisya sa parehong gabi na balak niyang umatake. Hindi niya kailanman naisip na ang panghuli na ito ay sa wakas ay makakakuha ng atensyon ng isang partido na mas malakas kaysa sa mga kriminal sa kalsada. Bumalot ang mga tanong sa kanyang isip. Ito ba ang oras na dapat siyang tumakas? O ito ba ang oras na direkta siyang haharap sa batas na sumusubok na pigilan siya? Nagkasagupaan ang barilan sa loob ng bodega. Tumama ang mga bala sa dingding na nag-iiwan ng maliliit na butas. Sumisigaw ang mga snatcher. Sumisigaw ang mga pulis, sumabog ang kaguluhan. Ngunit sa kaguluhan na iyon, isang snatcher ang tumakbo palabas patungo sa likod na pinto, kung saan nakatayo si Lito na naghihintay. Nang buksan ng lalaki ang pinto, natigilan ang kanyang katawan na parang nakakita ng multo. Sa harap niya ay nakatayo ang isang mataas na anyo na may madilim na mga mata na walang emosyon. Sino ka? Hindi sumagot si Lito. Dahan-dahan siyang lumapit. Umurong ang snatcher. Hinawakan ni Lito ang ulo ng lalaki at pagkatapos ay binagsak ito sa dingding. Basag. Tahimik. Ngunit hindi lang basta dumaan ang tunog ng pagkabangga na iyon. Narinig ng pulisya na naghahanap sa lugar ang tunog na iyon. Sa likod ng bodega may iba pa. Ilang bala ang ipinutok. Binaril nila ang dilim na tinatantya ang direksyon ng tunog. At sa sandaling iyon, lumabas si Lito mula sa lilim. Tumama ang unang bala sa kanyang dibdib, pagkatapos ay ang ikalawang bala. Pagkatapos ay ang ikatlong bala. Ngunit hindi dugo ang lumabas. Tumalbog ang mga bala na nag-iingay na parang tumalbog sa bakal. Agad na umurong ang mga pulis na nakasaksi na natakot. Ano iyon? Bakit hindi tumagos? Sa sinag ng flashlight, nakatayo si Lito nang walang galaw. Walang sugat sa kanyang balat, walang sakit. Walang reaksyon ng tao. Paano kaya ng isang tao na maging matigas sa bala? Anong kaalaman ang dumadaloy sa kanyang katawan? Anong uri ng lakas ang ngayon ay kumokontrol sa kanya? Nagsimulang manginig ang pulisya. Huwag ninyo siyang lapitan, huwag. Ngunit, tinitigan lang sila ni Lito at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tapat na takot sa mata ng mga otoridad. Takot hindi sa kriminal. Takot sa kanya. Ito ba ang punto kung saan siya titigil o ang punto kung saan siya ay talagang magbabago sa isang bagay na hindi na kayang kalabanin? Biglang dumating muli ang tunog na iyon. Labanan mo sila, Lito. Mas malakas ka, hindi mo kailangang sumuko. Pumikit si Lito. Hindi, naisip niya. Hindi ako papatay ng pulis. Hindi ako kalaban ng estado. Ngunit mas malakas ang tunog na iyon. Lahat ng humahadlang sa iyo ay kalaban. Bahagyang natigilan si Lito na nahaharap sa panloob na labanan na umalinggaw sa kanyang ulo. At sa sandaling naghanda ang pulisya na bumaril muli, gumawa siya ng desisyon na hindi inaasahan ng sinuman. Tumakbo siya, tumalon sa gilid ng bodega. Umakyat sa bubong sa isang galaw na hindi na sa tao. Itinutok ng pulisya ang ilaw sa itaas. Ngunit, nawala ang anyo sa dilim ng gabi na tila nilamon siya ng Maynila. Paano kaya ng isang tao na gumalaw ng ganoon kabilis? Saan siya pumunta? Bakit lalong nagbabago ang kanyang katawan? At isang mas nakakatakot na tanong ang lumitaw sa mga pulis. Kung hindi siya kayang pigilan ng bala, ano ang kayang pigilan sa kanya? Tumakbo si Lito sa mga bubong ng Maynila na may bilis na hindi niya kailanman naramdaman noon. Bawat talon ay nagpapalutang sa kanyang katawan na tila hindi na nakatali sa grabidad. Bawat yabag ay nagpapayanig sa bubong. Ngunit walang sakit, walang pagod. Walang hangganan. Ngunit habang tumatakbo siya, lalong narinig ang tunog na iyon ng malinaw sa kanyang ulo. Nalampasan mo na ang hangganan ng tao, Lito. Hindi ka na makakabalik. Ikaw ay anino. Hinawakan ni Lito ang kanyang ulo habang nakaluhod sa tuktok ng isang lumang gusali.
Nagpapailaw ang kidlat sa likuran niya, sumasalamin sa silhouette ng kanyang katawan na lalong lumalaki, lalong nagiging matigas, lalong hindi makatao. Ginagawa ko ito para sa aking ina, bulong niya ng mahina. Hindi. Sumagot ang tunog. Para sa sarili mo. Para sa kapangyarihan na gusto mo bawat gabi. Kinuyom ni Lito ang lupa sa bubong hanggang unti-unting nadurog ang semento. Paano kaya ganoon kalakas ang tunog na iyon? Saan ito nanggaling? Ito ba ay side effect ng inner power? Ito ba ay tunog ng kanyang sariling isip o isang bagay na pumasok sa kanyang katawan nang binuhay niya ang kaalaman? Na iyon? Dinurog mo ang kanilang mga buto. Pinatigil mo ang krimen. Ikaw ang bagong batas. Ngunit siya ba ay talagang batas? O siya ba ay naging isang diktador na hindi nakakaalam na nalampasan na niya ang linya ng katotohanan? Sa ibaba, tila maliit ang Maynila. Ang mga ilaw ng sasakyan ay parang mga bituin na naliligaw. Tinakpan ng ulan ang kanyang mukha. Ngunit nanatiling malamig ang kanyang katawan, hindi apektado ng panahon. At alam ni Lito ang isang bagay, nagbabago ang kanyang katawan hindi lang mas malakas, hindi lang mas mabilis. Kundi iba. Pumikit siya at narinig ang tibok ng puso ng mga tao sa radius ng daan-daang metro. Nararamdaman niya ang enerhiya ng takot. Tila ang takot na iyon ay nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Ang inner power na natanggap niya mula kay Ki-Ben ay ngayon ay naging isang bagay na hindi kailanman itinuro ng sinuman. May presyo ba ang kaalaman na ito? Ang kadiliman ba na nagbukas ng pinto na iyon ay ngayon ay humihingi ng kabayaran? Sa bagyo na bumabalot kay Lito. Nakita niya ang kanyang sariling anino sa isang labasan ng tubig. Mataas ang anino, matipuno. Maitim ang mga mata na parang dalawang walang kaluluwang butas. At nang kumidlat, tila umiti ang anino kahit hindi gumalaw ang mukha. Hindi iyon siya. O iyon ba ang kanyang totoong sarili? Hindi ako halimaw. Hindi ka tao. Sumagot ang tunog. Ikaw ay ebolusyon. Sinuntok ni Lito ang sahig ng bubong na nag-iiwan ng malaking lamat. Umuwal siya, sinusubukang pigilan ang kanyang katawan na tila gustong gumalaw ng walang utos. Sa bawat tibok, naramdaman niya na lalong kumokontrol ang kaalaman na iyon. Tila may isang madilim na buto na lumalaki sa kanyang mga buto na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang isip. Kung magpapatuloy ito, kaya pa rin ba niyang pumili kung sino ang karapat-dapat niyang patayin? Isang araw. Aatakihin ba niya ang mga inosenteng tao? Kaya ba niyang huminto? O hindi ba talaga niya gustong huminto? Isang mas nakakabinging tanong ang lumitaw. Kung isang araw ay utusan siya ng tunog na iyon na patayin ang sinumang sumalungat sa kanya. Kaya ba niyang labanan ito o masisilayan ng mundo ang pagsilang ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa anumang snatcher? Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, sa wakas ay napagtanto ni Lito ang isang madilim na katotohanan. Ang kanyang pinakamalaking kaaway ay hindi ang mga snatcher. Hindi ang pulisya, hindi ang mundo. Ang kanyang kaaway ay ang kanyang sarili. At hindi na siya sigurado kung sino ang mananalo sa loob ng katawan na iyon. Ang huling tanong ay nakabitin, naghihiwalay sa langit na umuungal. Kung hindi na tao si Lito, ano talaga ang gumagala sa mga gabi ng Maynila? Sa gabing iyon, tila natakpan ng kurtina ng kamatayan ang Maynila. Umulan ng malakas na parang matatalim na karayom, humahampas sa mga bintana ng bahay, binabasa ang mga kalsada. At nagtatago sa mga yapak ng mga otoridad na nagsimulang pumalibot sa isang lumang gusali sa industrial area. Dose-dosenang pulis na armado ng kumpleto ang nakakalat sa ibaba, sa paligid ng gusali. At maging sa bubong ng ibang bodega. Dalawang helikopter ang umiikot sa itaas na may mga ilaw na humahati sa kadiliman. Isang layunin, hulihin ang anino na sa loob ng maraming linggo ay naging madilim na alamat ng Maynila. Ngunit, handa ba talaga sila sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa itaas? O ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking trahedya? Sa tuktok ng gusali na iyon, nakatayo si Lito na basa ng ulan. Matibay ang kanyang katawan. Hindi gumagalaw na parang estatwa na inukit mula sa mismong gabi. Tinutukan siya ng ilaw ng helikopter, ngunit hindi tumagos ang sinag sa dilim na bumabalot sa kanyang mukha. Mula sa taas na iyon,
Tinitigan niya ang lungsod na kumikilos na parang isang buhay na nilalang na natatakot. Naririnig niya ang lahat, ang tunog ng radyo ng pulisya, ang tibok ng puso ng mga sniper, ang paghinga ng mga otoridad na sumusubok pigilin ang kanilang sariling takot. Nararamdaman niya ang kanilang layunin, ang kanilang takot, at ang kanilang paniniwala na sa gabing ito ay magtatapos ang kanyang takot. Ngunit, sa kanya ba talaga ang takot na iyon? O sa isang bagay na ngayon ay naninirahan sa kanyang katawan? Bumaba ang unang helicopter. Nakita ang target. Ihanda ang babalang putok. Sa ibaba, sumisigaw ang hepe ng pulisya sa pamamagitan ng megaphone, bumaba ka ng dahan-dahan, kamay sa ulo. Hindi ka namin sasaktan. Hindi gumalaw si Lito. Isang maliit na ngiti lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ngiti na hindi nagpapahiwatig ng kayabangan kundi kalungkutan. Alam niyang hindi nila nauunawaan ang tunay na nangyayari sa loob niya. Akala nila ay tao pa rin siya na kayang hulihin, itali. O hatulan. Ngunit paano nila hahatulan ang isang bagay na ang katawan ay hindi na sumusunod sa batas ng kalikasan? Isang babalang bala ang ipinutok sa sahig ng bubong malapit sa kanyang mga paa. Sa halip na matakot, tinitigan lang ni Lito ang bala na tila isang maliit na bagay na walang halaga. Ibig bang sabihin nito na wala na siyang instinct na mabuhay o naramdaman niyang masyado siyang malakas para takutin ng maliit na metal na iyon? Nag-ingay ang radyo ng pulisya. Kung hindi gumalaw ang target, barilin para lumpuhin. Nag-adjust ng target ang sniper sa bubong ng ibang gusali. Ang pulang linya ng laser ay nakatutok sa dibdib ni Lito. Ngunit bago hilahin ng tagabaril ang gatilyo, itinaas ni Lito ang kanyang ulo. Nakita ng kanyang mga mata ang lokasyon ng sniper. Kahit daan-daang metro ang distansya. Paano kaya niya ito nakita? Paano kaya niya nalaman ang posisyon nito? Nanginginig ang sniper. Ha, nakikita niya ako. Focus. Bumaril kapag may utos. Sa ibaba, lalong tumindi ang tensyon ng pulisya. Nahaharap ba sila sa isang tao o isang bagay na mas madilim kaysa sa anino na kinatatakutan nila sa lahat ng oras? Naghanda ang hepe ng pulisya na magbigay ng huling utos. Humanda. Ngunit sa sandaling iyon, bumulong si Lito ng isang pangungusap na tanging siya lang ang nakarinig. Gusto kong huminto, ngunit hindi ako pinapayagan ng katawan na ito. Pagkatapos ay nangyari ang isang bagay na hindi kailanman nangyari. Umurong si Lito, hindi nagmamadali, hindi nagpapanik, na parang isang taong aalis sa isang nakababagot na party. Tumayo siya sa gilid ng gusali, sa itaas mismo ng isang bangi na 16 na napalapag ang taas. Sumisigaw ang mga pulis. Tigil! Huwag! Ngunit huli na, tumalon si Lito. Nililiwanagan ng helikopter ang buong dingding ng gusali, hinahanap ang katawan na tiyak na babagsak sa lupa. Tumakbo ang mga pulis patungo sa gilid ng gusali, sinuri ang bakuran sa ibaba. Naghanda sila para makakita ng nakakatakot na tanawin. Ngunit, walang katawan, walang dugo, walang bakas. Paano kaya ng isang tao na tumalon mula sa ganoong kataas ng walang iniiwang bakas? Saan siya pumunta? Namatay ba siya o bumalik siya sa lugar kung saan nanggaling ang anino? Muling umingay ang radyo ng pulisya. Nawala ang target. Ulitin. Nawala ang target. Ngunit ang salitang kinawala sa gabing iyon ay hindi nangangahulugang patay. Ang salitang iyon ay nangangahulugang hindi maabot. At ang tanong na nakabitin sa buong Maynila, kung hindi siya namatay, ano ang susunod na mangyayari? Matapos ang gabing iyon ng pagkubkob, nagbago ang Maynila. Hindi lang dahil nawala ang malaking anino, kundi dahil sa paglitaw ng maliliit na palatandaan na nagtanong sa mga residente kung tunay na nagtapos ang takot o nagbago lang ng anyo. Isang linggo matapos ang pagkubkob, isang rider ng motorsiklo ang nakatagpo ng 2 tambay na walang malay sa gilid ng kalsada. Walang sugat, walang bakas ng pag-aaway. Ngunit, hindi sila makapagsalita sa loob ng 2 araw. Nang sa wakas ay nagkamalay, isang pangungusap lang ang sinabi nila, may lumapit na anino. Sa ibang lugar, ang kriminal gang na karaniwang nag-operate sa terminal ay biglang nabuwag. Sumumpa ang kanilang pinuno na nakakita siya ng isang itim na anyo na nakatayo sa ibabaw ng poste ng kuryente, nagmamanman sa kanila na parang isang predator na naghihintay ng tamang oras para kumagat.
Ilang residente ang nagulat na nakakita sila ng silhouette ng isang tao na tumatalon mula sa bubong patungo sa bubong, bumibilis ng higit sa kakayahan ng ordinaryong tao. Ngunit nang suriin ng pulisya ang lugar, walang naiwan maliban sa umihip na hangin ng gabi. Ito ba silito o ilusyon lang ng takot ng mga residente na ngayon ay naging ilusyon? Walang makakapagsiguro. Ngunit, masyadong malinaw ang mga palatandaan para baliwalain. Tila ang anino na iyon ay hindi na gustong manira, kundi magbantay, maghintay, magbilang kung sino ang karapat-dapat mabuhay at kung sino ang karapat-dapat mawala sa madilim na gabi ng Maynila. Sa ibang lugar, malayo sa ingay, nakatayo si Lito sa tuktok ng isa pang gusali. Hinahampas ng hangin ang kanyang buhok. Hindi na mukhang pagod ang kanyang katawan na parang tao. Ngunit, ang kanyang mga mata, kakaiba ang kanyang mga mata. Hindi na puno ng galit, hindi na puno ng kalungkutan. Ngayon ay tanging kalungkutan na lang ang natitira. Naramdaman niyang lalong gumaan ang kanyang katawan, lalong lumamig, lalong mahirap kontrolin. May tuturing pa rin ba niya ang kanyang sarili na tao? O siya ba ay ngayon ay isang walang laman na balat na kinokontrol ng madilim na kaalaman? Muling lumabas ang tunog na iyon. Hindi ka nakatulad nila. Mas mabilis ka, mas malakas, mas malaya. Pumikit si Lito. Gusto kong huminto. Ngunit sumagot ang tunog, hindi kayang huminto ng anino. Palaging sumusunod ang anino. Isang kamalayan ang dahan-dahang gumapang sa loob niya. Hindi na siya pumapatay, hindi na siya humahabol. Ngunit hindi rin siya umaalis. Nandoon lang siya. Nandoon sa pagitan ng matataas na gusali, nandoon sa likod ng kadiliman ng gabi, nandoon sa lugar kung saan nagsisimulang maramdaman ng masasamang tao na binabantayan sila. Ito ba ay nangangahulugan na pinoprotektahan niya ang Maynila o tinatakot niya ang lungsod para masiyahan ang isang bagay sa loob niya na hindi na tao? Ang tanong na iyan ay gumagapang na parang manipis na hamog na hindi nawawala at lalong nararamdaman ng lungsod na parang entablado para sa isang bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa huling gabi ng buwang iyon, isang ina ang dumaan sa isang tahimik na eskinita, kasama ang kanyang maliit na anak. Pareho silang takot dahil 3 tambay ang sumusunod sa kanila mula sa likuran. Ngunit bago pa man mahawakan ng isa sa mga tambay ang balikat ng ina, narinig ang malakas na tunog mula sa bubong. Mabilis na tumalon ang isang bagay ng walang ingay. Tumakbo ang mga tambay ng taranta. Walang naglakas loob na lumingon. Ligtas na nakauwi ang ina at anak. Ngunit sumumpa ang ina na nang lumingon siya sa itaas, nakakita siya ng isang itim na silhouette na nakatayo doon at pagkatapos ay nawala sa isang kurap ng mata. Kung iyon si Lito, bakit siya lumitaw? Bakit siya tumulong? At bakit siya umalis ng walang bakas? Siya ba ngayon ay isang tagapagtanggol o pinagpapaliban lang niya ang isang mas malaking pagkawasa? Hindi pa alam ng Maynila. Isang bagay ang sigurado, hindi pa patay ang anino na iyon, hindi pa umalis, hindi pa sumusuko. At ang huling tanong na yumanig sa buong kwento na ito, kung isang araw ay hindi na kayang makilala ng anino na iyon kung sino ang kriminal at sino ang biktima, sino ang magliligtas sa Maynila mula sa sarili nito. Dahil ang mga susunod na gabi ang magpapasya ng isang bagay, magiging alamat ba si Lito o sumpa? Matagal nang lumipas ang gabi. Naiwan ang Maynila sa isang katahimikan na tila hindi natural. Humihimpil ang hangin ng gabi na nagdadala ng amoy ng basang lupa, ngunit nagdadala rin ng isang bagay na mas madilim. Bakas ng paghihiganti na hindi pa tuluyang nawawala. Sa sulok ng lungsod na hindi kailanman ganap na natutulog, may kwento na patuloy na umalingaw mula sa madilim na pasilyo at matataas na bubong ng gusali. Kwento tungkol sa isang anak ng biyuda na nawala ng lahat sa isang iglap at kung paano ang pagkawala na iyon ay muling humubog sa kapalaran ng buong lungsod. Ngunit ang hindi alam ng mga tao ay na ang kwento na iyon ay hindi lang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento tungkol sa moralidad na dinayo ng bagyo. Tungkol sa puso ng tao na dahan-dahang nagbabago. Kung paano nawawala ang liwanag kung hinayaang hawakan ng anino ng masyadong matagal. At mula sa kwento na iyon, isinilang ang isang aral na moral na mahigpit na humahawak sa kanyang malamig na kuko. Na ang paghihiganti, kahit na tila hustisya para sa isang pusong basag, ay nagdadala lamang sa tao sa gilid ng bangin na hindi na nakakakita kung sino ang tama at sino ang mali.
Dati, bago dumanak ang dugo sa kalsada na iyon, si Lito ay isang bata lamang na nakakaunawa kung gaano kahalaga ang init ng kanyang ina. Hindi niya kailanman naisip na ang mundo ay maaaring maging napakalupit hanggang sa inagaw ang nag-iisang tao na naglaban para sa kanyang buhay. Sa isang iglap, ang pag-ibig ay naging sugat at ang sugat na iyon ay naging galit. Walang tao na ganap na malakas na humarap sa ganoong pagkawala ng hindi nagigimbal hanggang sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Ngunit, ang pinakapait na katotohanan ay maraming tao ang nakakaranas ng pagkawala. Ngunit hindi lahat ay pinipiling sindihan ang paghihiganti bilang tanging ilaw sa kanilang madilim na landas. Ang paghihiganti ay hindi ilaw na nagbibigay liwanag. Ang paghihiganti ay apoy na kumakain muna sa may-ari nito. Bawat gabi habang naglalakad si Lito sa ilalim ng kadiliman, habang dinudurog niya ang buto ng mga snatcher nang walang pag-aalinlangan, naniniwala siya na ang ginagawa niya ay ang katotohanan na hindi taglay ng mundo. Nakinuha lang niya ang maruming buhay na sa loob ng matagal ay umagaw sa buhay ng iba. Ngunit sa katunayan sa likod ng bawat suntok ay may bahagi ng kanyang sarili ang namatay. Ang bahaging malambot, ang bahaging makatao, ang bahaging dati ilaging gumigising ang dalawa ng madaling araw para tulungan ang kanyang ina na magtinda ng gulay sa palengke. At doon nagsisimulang mabuo ang pinakamalaking aral na moral ng kwento na ito. Na ang kabutihan ay maaaring masira hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pagkawala ng direksyon kapag gumaganti sa kasamaan na iyon. Hindi napansin ni Lito na masyado siyang lumayo hanggang sa lumabo ang hangganan na naghihiwalay sa tao at halimaw. At iyon ang tunay na trahedya. Hindi ang pagkamatay ng mga snatcher, hindi ang kaguluhan na naiwan, kundi ang pagkawala ng kanyang sarili sa gitna ng bagyo ng galit na kanyang inalagaan. Napakakatakot na mapagtanto na ang isang tao ay maaaring magbago ng ganoon kalayo hanggang sa hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Napakakatakot na makita ang isang tao na dati puno ng panalangin na maging isang anyo na tanging ang wika ng lakas lang ang naunawaan. Napakakatakot na malaman na ang paghihiganti ay maaaring magpabago sa isang mabuting tao sa pinakakinatatakutan na anino ng lungsod. Ngunit ang aral na moral mula sa kadiliman na ito ay hindi lang tungkol sa panganib ng paghihiganti. Mayroong isang bagay na mas malalim. Isang bagay na dahan-dahang gumagapang sa puso ng sinumang nakarinig ng kwento na ito. Na ang anumang lakas, maging pisikal o espiritual, nang walang moral na kontrol ay lalamunin ang kaluluwa ng may-ari nito. Ang kaalaman na pinag-aralan ni Lito na dapat ay isang kalasag, isang proteksyon, isang daan tungo sa kabutihan. Ay dahan-dahang naging isang dalawang talim na espada na itinutok palabas at papasok sa kanyang sariling katawan. Ang kaalaman na dati banal ay naging isang bukas na pinto para sa mga madilim na tunog na bumubulong ng mahina, nanggaganyak, nagdidirekta hanggang sa hindi alam ng may-ari kung alin ang boses ng puso at alin ang boses ng kadiliman. Ang pinakamalaking takot sa kwento na ito ay hindi ang durog na katawan ng mga snatcher, kundi kung paano naririnig ng tao ang tunog na hindi sa kanya at pinaniniwalaan ito. Gaano kadali madulas ang tao kapag naramdaman niyang tama siya? Gaano karupok ang puso kapag kinokontrol ng galit? Gaano kabilis namamatay ang liwanag kapag binangga ng matinding pagkawala? Sa pagitan ng dugo at anino, may isang bagay na nagsimulang mawala sa kailito, ang kakayahang sabihing sapat na. At ito ang pinakamadilim, pinakanakakatakot ngunit pinakamahalagang aral na moral. Kung hindi kayang huminto ng tao, kapag dapat na siyang huminto, kung gayon ang mundo ang pipigil sa kanya at hindi kailanman ginagawa ng mundo iyon ng marahan. Sa huli, hindi lang hinuhuli ni Lito ang mga snatcher ng lungsod. Hinuhuli niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan na lalong lumalayo sa likod ng hamog. Akala niya ay ipinagtatanggol niya ang kanyang ina, ipinagtatanggol ang katotohanan. Ngunit sa katunayan ay ipinagtatanggol niya ang kawalan dahil hindi na bumalik ang kanyang ina at siya mismo ay lalong nawawala. Napakaraming tao sa labas ang nangangarap ng pambihirang lakas. Pisikal na lakas, espiritual na lakas, mental na lakas. Ngunit bihira silang magtanong kung sapat ba ang kanilang puso para dalhin ito. Dahil ang lakas ng walang kontrol ay paanyaya lamang sa pagkawasa. Hindi masamang tao si Lito. Iyon ang nagpapahirap sa kanyang kwento. Hindi niya kailanman gustong maging halimaw. Hindi niya gustong takutin ang lungsod. Gusto lang niya ng hustisya para sa kanyang ina. Ngunit, ang hustisya ng walang hangganan ay nagiging sakuna.
Iyon ang pinakanakakaawang aral sa lahat ng ito. Na ang mabuting layunin ng walang karunungan ay maaaring maging kalamidad. Isang ina ang minsang nagsabi kay Lito, "Anak, maging mabuting tao. Maging tagapagtanggol." Ngunit nakalimutan ni Lito ang huling bahagi ng pangungusap na hindi niya kailanman sinabi. Maging tagapagtanggol nang hindi sinasaktan ang iyong sarili. At ang buong trahedya na ito ay patunay na ang hindi kumpletong salita ay maaaring lumikha ng sugat na hindi kailanman gumagaling. Ang kadiliman ay hindi isang bagay na nanggagaling sa labas. Ang kadiliman ay lumalaki mula sa loob. Mula sa maliit na punto sa puso na hinayaang lumaki ng walang pagbabantay. Minsan hindi napapansin ng tao kung kailan siya nagsimulang magbago. Hindi napapansin kung kailan siya huminto sa paglaban para sa kabutihan at nagsimulang lumaban para sa galit. At iyon ay maaaring mangyari sa sinuman. Iyon ang dahilan kung bakit ang kwento na ito ay hindi lang isang nakakatakot na kwento, hindi lang isang kwento ng aksyon, kundi isang matalas na babala sa moral. Ang puso ng tao ay ang pinakatahimik, ngunit pinakamapanganib na larangan ng digmaan. Kung hindi mag-iingat ang isang tao, ang kaaway na hinahanap niya sa labas ay lalago sa loob niya. Kung hindi bantayan ng isang tao ang kanyang mga hangganan, mawawala ang mga hangganan na iyon. Kung hindi isara ng isang tao ang pinto ng kadiliman, kokontrolin ng pinto na iyon ang buong bahay ng kanyang kaluluwa. Si Lito ay ang pinakamatinding halimbawa ng maaaring mangyari. Kapag sinubukan ng tao na kumuha ng kapalaran gamit ang mga kamay na puno ng sugat, siya ay nagiging simbolo kung paano ang sakit ay maaaring magtulak sa isang tao na maging bayani o gawin siyang isang higante na hindi mapigilan. Iyon ang dahilan kung bakit ang huling aral na moral ng kwento na ito ay huwag hayaan ang iyong sarili na maging isang bagay na iyong nilalabanan. Dahil sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagsira sa iyong mga kaaway. Ang pinakamalaking tagumpay ay kapag nagtagumpay ka sa paglaban sa kadiliman sa loob mo, bago pa man maging amo ng iyong buhay ang kadiliman na iyon. At ang mga tahimik na gabi ng Maynila ay patuloy na bumubulong ng isang mensahe na ang tao ay dapat mag-ingat sa kung ano ang hinahanap niya sa kadiliman. Dahil minsan, ang kadiliman na iyon ay hinahanap din siya. Maraming salamat sa lahat ng nagpindot ng like at subscribe button. Naway gantimpalaan kayo ng ala ng perpektong kalusugan, mahabang buhay na puno ng pagpapala, at saganang biyaya ng walang hanggan.